guys! So for today, we are going to talk about division of polynomials gamit ng synthetic division. So, when is it advisable to use synthetic division? It is advisable to use synthetic division when dividing polynomials whenever our divisor has a coefficient of 1. Okay? Otherwise, you have to, we'll have a fraction. Okay? So, the first thing na you have to do is to equate your divisor to 0. Okay? So, this one, i-equate natin siya sa 0. X plus 2 is equal to 0. And then, lilipat natin si positive 2 sa kabila, so that would become negative 2. Okay? And then, si negative 2, ilalagay natin siya sa roof. Ayan. Nakaganyan siya. Okay? So, by the way, yung sinasabi ko kanina na kapag hindi 1 yung divisor nyo, like hindi 1 yung coefficient ng divisor nyo, ganito siya. For example, we have here 2x plus 2. I-equate nyo siya sa 0, diba? Wait lang. Let's have here, 3. Ayan. Diba, lilipat niya si positive 2 sa kabila, magiging negative 2. Okay? Tapos, i-divide niyo both sides to by 3. So, magiging negative 2 over 3. Adi, nagkaroon pa kayo ng fraction. So, pag greater than 1 yung divisor nyo, gamitan nyo na lang ng long division para mas madali. Okay? So, ayun. Next is, ilalagay natin lahat ng coefficient nung dividend natin. So, pag wala siyang coefficient, merong imaginary 1 dyan. Okay? So, that would be 1, negative 3, negative 11, positive 5, positive 17. By the way, before doing this, you have to check if all degrees are complete. Let's say, dito, we have here 4. So, ibig sabihin, 4 pababa. Kailangan kompleto yung degree natin hanggang sa constant, which is si 17. Okay? So, ayan. Let's say 4. Tapos, walang degree ng 3. Kunwari, ganyan lang siya. Ibig sabihin, lalagyan nyo siya ng 0. Okay? Plus 0 x cubed. Okay, ganun. Okay, wait, balik natin. Ayan. So, going back, ayan na siya, ganyan yung ilalagay. So, di nakakuha nyo na lahat. Ibababa nyo yung una nyong dividend. Wait lang. Ilagay nga natin dito. x4, x cubed, x squared, x constant. Ayan. So, gagawin nyo, ibababa nyo si 1. Diyan. Tapos, i-multiply nyo si 1 kay negative 2. So, 1 times negative 2, that is negative 2. Dyan nyo na ilalagay yung sagot. Tapos, i-add nyo to, since parehas naman yung sign. So, that would be negative 5. Okay? Tapos, si negative 5, i-multiply nyo kay negative 2. So, negative times negative is positive 10. Okay? So, since magkaiba sila ng sign ni negative 11, mag-minus tayo. And we'll have positive 1. Okay? Tapos, next is, multiply natin si 1 kay negative 2. Which is negative 2 rin yung sagot. Okay? And since magkaiba sila ng sign ni 5 kasi positive mag-minus kayo. So, magiging positive 3. Dahil mas malaki si 5. Okay? And then, positive 3 times negative 2, that is negative 6. Tapos, since magkaiba sila ng sign, magiging na to? 11. Subtract nyo Okay. So, yan na siya. So, ano ginagawa nung nandito sa taas? Okay. So, ang gagawin nyo dyan, ibababa nyo tong mga to a degree lower than 1. Okay? A degree na mas mababa
doon sa nasa taas. So, since ang katapat ni 1 is si x raised to the 4th power, magiging 1x cubed na lang siya. Ganon din kay negative 5. Magiging x squared na lang siya. Ganon din kay positive 1, magiging x na lang siya. Okay? Tapos, kay 3 naman, ang mas mababa sa x is constant, which is wala naman. So, magiging 3 lang siya. Ibig sabihin, yung natira dito, remainder lang siya. Remainder 11. Pero yung final answer natin magiging ganito. Kokopyahin ko lang ha. X cubed minus 5x squared plus x plus 3 plus yung remainder natin, which is si 11, over yung divisor natin, which is x plus 2. Okay? Pwedeng ganito nyo isulat yung final answer nyo.